Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. Unahin nating pag-usapan ng tungkol dito sa ginawa lang naman po ng TVJ Production or ng Eat Bulaga sa isa po sa mga secret agents sa The Age is Right na si Tatay Mario. Siya po yung 77 years old mga Kadabarkads, pero mas pinili po talagang makapagtapos, pinilit makapag-aral para syempre makamit po yung kanyang gustong mangyari sa kanyang buhay. So isang patunay lamang ito na ang edad po ay hindi basehan para tayo ay magpatuloy sa pag-aaral kasi napaka-importante po talaga ng education. Marami nga po ang naantig mga Kadabarkads sa kwento po ni Tatay Mario kahapon. At alam nyo ba, eto yung good news mga Kadabarkads. After po ng The Age is Right, dinala po ng Eat Bulaga si Tatay sa isang mall para po bilhan po siya ng sapatos, ilang damit, and syempre pantalon po na siyang pag-graduate nga naman po ng TVJ para po kay Tatay Mario sa pagsusumikap niya po na makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Kaya naman lubos ang pasasalamat po ng mga Dabarkads natin sa Eat Bulaga dahil sa simpleng ginawa po nila kay Tatay Mario, talaga namang nakita natin yung kasiyahan sa mga mata po ni Tatay Mario. 'Di ba? Nakakatuwa lang dahil ang Eat Bulaga po ay nagsisilbing instrumento para talaga makapagbigay po ng kasiyahan at pag-asa sa ating mga nagiging parte po ng The Age is Right. Kaya kung inyo mapapansin, habang namimili po si Tatay Mario ng kanyang mga damit, sobrang saya niya. Kaya kudos sa TVJ Production. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang update dito kay Ruel Carino. So naglabas po ang isa sa mga fans club ni Ruel Carino sa kanyang kalagayan after niya pong maoperahan. So naglabas po sila ng isang video statement mula yan kay Ruel Carino. And syempre nagpapasalamat nga po si Ruel sa inyong suporta, sa pagmamahal. Hindi niya daw po lubos akalain na grabe yung pagmamahal ninyo nang mabalitaan niyo po mga Kadabarkads yung nangyari po sa kanya. Meron pong mga nagpadala talaga ng tulong at makikita nyo nga dyan sa mga picture na nasa screen po ninyo na meron pong brown sobre na ipiniplex si Ruel Carino na meron pong laman na cash. At yan po ipinagtulong-tulungan ng mga RFC para po makalikom ng pwedeng maitulong kahit konting halaga dito po kay Ruel Carino. Sabi niya nga po babalik na siya soon sa programang Eat Bulaga sa oras po na makarecover siya kasi sabi niya parang pag nasa bahay lang daw siya, nababagot siya, ganyan, hindi daw pwedeng hindi daw siya magtrabaho. At isa pa, sabi niya wag na daw po kayong mag-alala mga Kadabarkad sa kanyang kalagayan dahil patuloy at patuloy po siyang bumubuti. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang update dito kay Jerome Ibardome mga Kadabarkads para po sa mga naghahanap ng update sa kanya. For Candelaria concert po, ito po ang reminders ni Ma'am Christina Ignacio. Friendly reminder, just a quick heads up that the payment deadline for your ticket reservation is April 28 po. Please make sure to complete your payment on or before the due date to secure your booking. If you've already paid, you can ignore this message. Thank you. For any question or assistance, feel free to reach out. So ayan, magbayad daw po kayo ng inyong mga reservation sa ticket para po ito sa Candelaria concert ni Jerome Ibardome by May 1 ito mga Kadabarkads. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga Kadabarkads ang tungkol po dito sa pagrereklamo lang naman ng isang attorney or abogado sa isa sa mga producer po ng Eat Bulaga. So sino-sino ba yung producer ng Eat Bulaga? Isa po dyan na-call out dahil nga po dito sa mataas na singil po sa Meralco. So sino bang may-ari ng Meralco na isa sa mga producer po ng Eat Bulaga? Walang iba kundi po si Mr. Manny B.
Pangilinan. Sabi nga po ng isang attorney na si Guanzon, tanong ko lang sa Meralco, ba't ang sobrang laki ng bill ng lahat ngayon? Alam kong tumaas dahil sa krisis at tag-init ngayon, pero bakit ang sobrang taas? Basta-basta pa kayo nagpuputol ng tanghaling tapat. Alam niyong sobrang init ngayon. At eto naman po ang sagot ng Meralco, mga Kadaberkads. Nilinaw po ng Meralco o ng pamunuan po ni Mr. MVP na fast-through charge o dumadaan lamang daw sa kumpanya ang binabayad ng mga customer na subsidies. Taliwas sa kumakalat daw sa social media ang mga subsidies tulad ng Senior Citizen Discount Lifeline Rate Discount para sa mga miyembro ng 4-piece feed, in tariff allowance at green energy auction allowance ay nasa batas na minamandato daw ng gobyerno. Hindi lamang daw Meralco ang sumusunod dito kundi maging ang lahat ng distribution, utilities at electric cooperatives sa bansa. So ito po yung inilabas nilang statement, mga Kadaberkads, tungkol dyan sa reklamo ng isang attorney. Sabi nga dito, Meralco address concern on pass-through charges. Meralco has stepped up to clarify and counter misleading statements circulating on social media regarding claims of additional charges and electricity bills, emphasizing that this as pass-through costs mandated by government. In a statement, the power distributor highlighted that these charges do not go to distribution utilities like Meralco, contrary to claim on social media. The electricity bills detail component and charges in a transparent manners, clarified Meralco Vice President for Cooperation or Corporate Communications Zoe R. Saldarriaga. This charge include mandated cross-subsidies including taxes which are remitted to the government through the relevant agencies. In addition, these are implemented by all distribution utilities and electric cooperatives and are not unique to Meralco. So yan po yung ilan sa mga paliwanag ng Meralco dito po sa mga reklamong natatanggap nila sa mundo ng social media. Yung iba nga po, mga Kadaberkads, sobrang nagugulantang na lang sa mga bill nila na natatanggap dahil sobra daw lalaki ng mga idinagdag, samantalang hindi daw naman nagbago yung pagkonsumo nila. Bakit daw ganun ang nangyari? Kaya naman maging itong isang attorney po na si Guanzon, mga Kadaberkads, napa-react na din dahil maging siya ay hindi rin po nakaligtas. Nadagdagan din po ang kanyang charges dito po sa bill ng Meralco. So naiintindihan naman daw ni Attorney Guanzon na tumaas naman daw talaga dahil sa krisis at tag-init ngayon. Pero bakit daw sobrang taas nga naman ng nasabing bill nila? Hindi lang po si Attorney Guanzon ang nagrereklamo, parang marami po talaga. And sana ma-actionan po ito ng pamunuan ng Meralco, which is si Mr. Manny V. Pangilinan. So paano, mga Kadaberkads, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.